Isa ka rin ba sa mga nalilito pa rin pagdating sa verb tenses ng English? If yes ang sagot mo, watch this video till the end. Ito try natin na pasimplehin yung verb tenses ng English, aka tense aspect combinations, through a timeline para mas ma-visualize natin kung saan ba siya nakaplot doon sa panahon, sa time. Kailan ba nangyari ang action, kailan ba siya natapos, or ongoing ba siya. Kasi pag na-visualize natin yon, mas maiintindihan natin kung kailan ba dapat gamitan ang isang tense. And allow me to draw a timeline here. Ito yung panahon. Ito yung time. Now, imamark natin yung pinakagitna as the present. Okay? Ito yung kasalukuyan. Present time. Lahat ng nandito na action or events ay past na. Okay? At lahat naman ng nandito, sa banda rito, ay mangyayari pa lang or future. Now, kung magpa-plot tayo ng isang action dito, nangyari siya at a specific time in the past. Yan ay simple past. At kapag kumuha naman tayo halimbawa ng isang specific point here in the future na mangyayari ang isang action, simple future yon. So halimbawa, I teach. Nangyayari siya ngayong kasalukuyan, here. Pero pag sinabi kong I taught in high school in 2012, yung taught ay past action na. So simple past. And pag sinabi kong I will teach you tomorrow, future naman siya, simple future, bukas tuturuan kita. Now, punta tayo sa mas nakakalito at mas mahirap para sa karamihan, yung perfect tenses. Paano ba natin ipag-make sense ang perfect tenses? So, lagi kong pinatatandaan sa inyo kapag perfect, lagi niyong iisipan prior, before, bago, kahit ano pa yan. So, kapag past perfect, tandaan, prior to past. Meaning, kung before the past yan, ito yung isa nating past action. Before that, may nangyaring isa pang past action. That's our past perfect. Ibig sabihin, meron kang dalawang actions in the past. Yung isa, mas nauna sa isa kasi prior nga siya doon, bago nga siya past. So, siya yung past perfect. Lagi ko rin example. I had eaten before the canteen opened. So, may dalawa kang past action. Nagbukas yung canteen, kumain ka. Mas naunang nakakain ka na before pa magbukas yung canteen. Two of them happened in the past. Kaya past perfect yung ginagamit mo dito. Following the same logic, paano naman kung present perfect? Ganon din. Bago itong present. So anywhere here actually, kasi lahat naman ng actions dito bago mag-present. So itabi na lang natin para malapit. So here, before the present, okay, yun yung action. So here is your present perfect. Halimbawa ngayon may nagtanong sa akin, kumain ka na ba? And then ang sagot ko, yes, I have eaten. Ang I have eaten ay present perfect. Bakit? Ibig sabihin, bago ngayong kasalukuyan na nagsasalita ako, before the present, prior to present, bago ngayon ay nakakain na ako. Now, again, same pa rin ng principle. Pag future perfect naman, meron ka namang future time or future event at may makukumpletong action before this future time or event. So, nandito natin siya ipa-plot. This one is our future perfect. Meron kang future time or future event at may mangyayari bago ito. Okay? Dito, prior to future, bago ang future, yun yung future perfect. Halimbawa, I will have read 10 novels before the semester ends. So, ang future time mo or yung future event mo na isa, mag-e-end yung semester. Bago yun, makakakumpleto ka na ng pagbasa mo ng 10 libro. Now, punta naman tayo dun sa progressive tenses. Tinatawag din ito na continuous from the word itself. In progress, yung isang action at a given time. Past progressive, ibig sabihin, ongoing ang isang past action at a given past time. So, hindi natin siya mapaplot as one dot lang kasi nga ongoing siya eh. So, ibig sabihin, pwede nating
i-represent siya as something na in progress. So, gumagalaw pa siya given a particular period in the past. Okay, nandito siya sa past, pero given a particular period there or a certain time there, merong umaandar na action. Halimbawa, I was reading when the bell rang. Okay? Nung nag-ring yung bell, past na to, ay nagbabasa ka. So, ongoing yung pagbabasa mo nung nag-ring yung bell. Kapag naman present progressive, ito yung talagang right now nangyayari. As in, right now, halimbawa, I am teaching at the moment. So, yung I am teaching, present progressive, kasi right now, ngayon mismo, ito yung present natin, ongoing siya in the present time. Okay? Ito yung ating present progressive. Okay, hindi ko pala nasulat. This is our past progressive. Now, future progressive, ganun din, magiging ongoing ang isang action at a given future time. So, nandito yung future natin, di ba? So, magiging ongoing ang isang action dyan. So, we can plot it like this, yung ating future progressive. Paano naman yung future progressive? Halimbawa, uy, tatawagan kita bukas sa alas 8. Okay? Pero sinabi mo, I will be taking an exam tomorrow at 8. So, wag mo muna akong istorbohin. Ibig sabihin, magiging in progress yung pagtatake mo ng exam at 8 a.m. bukas. 8 a.m. bukas is future at magiging ongoing yung action mo nung time na yon. Kaya, future progressive. So, yun lang muna guys. Sana nakatulong sa inyo tong timeline na to para mag-make sense sa atin kahit papano yung mga tenses ng verbs.